Ngayon, magandang araw sa inyo mga ka-YouTube. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nag-adventure ulit. So, ito ngayon, hindi ko alam kung nasaan ako. Pero alam kong nasa North Vancouver ako. Ang ko natin ngayon is pupuntahan yung Capilano River sa baba ng Cleveland Dam. Yung Cleveland Dam is nasa North Vancouver na. Reservoir yun. Nandun din yung hatchery ng mga salmon. Now, kung bakit tayo pupunta doon, mag-adventure tayo. Titingin tayo kung saan yung pinagbibingitan ng mga salmon, kung umuwi yung mga salmon sa mga malalaking estuaries, mga tributaries ng Fraser River. Ito yung unang yung sa bungad ng Fraser River. Ito yung unang tributary niya, yung Capilano River. Tapos may hatchery din sa taas. So may malapit sa Cleveland Dam. Kaya merong siguradong mga mayroong mga siguradong ganun sila kababait dito. Pansin nyo, huminto yung sasakyan doon sa may pangalan, no? Yung sa may pedestrian, malayo pa ako doon sa pedestrian. Anyway, yung nasabi ko pala kanina na tayo ay hindi ko na alam kung saan pupunta. Is this the pipeline trail? I don't know what it's called, honestly. Oh, really? But this one would go to the river? Yes. You just keep going and then hello. There's I think it just goes straight down there. Okay, thank you. Yeah, no problem. Okay, so, mabalik tayo doon sa may na tributary. Ito yung Capilano, yung nagre-release sila ng mga baby na salmon, tapos bumabalik sa dagat yung mga baby na salmon, lumalaki doon, tapos babalik ulit dito sa Capilano River papuntang Cleveland Dam. Cleveland Dam yung sa taas nito So, yun ang gusto kong i-adventure kasi nung last 1 year ago nung salmon run, may mga nag-promise sa akin na pupunta tayo, inasahan ko, tapos ewan ko, siguro sa excitement rin nila na bumalik yung mga salmon, nakalimutan na yung punta tayo, walang tumawag sa akin. So ngayon ayokong ma-miss yung ngayon taon kasi alam nyo naman malapit na tayong mag-expire dito. So babawi ako ngayon taon sa salmon fishing. Yung pinaka last was I think that was 2 years ago nung pumunta tayo ng Campbell River na nag fly fishing tayo, nakahuli naman tayo ng pink salmon. So ngayong taon marami ulit yung magdadatingan na pink kasi siya yung pinaka common na salmon, yung pink laging bumabalik taon-taon compared to coho at saka yung chinook. Every 4 years silang bumabalik. So yung mga pink ngayon marami. So titingnan natin. Nagtanong pa ako, napansin nyo, nagtanong ako nung kanina, yung naglalakad-lakad. Hindi niya rin alam kung ano itong trail na to, pero araw-araw daw siya pupunta dito. So cross fingers na lang tayo. Samahan nyo na lang ako sa paglalakad sa trail na to, hoping nalalabas tayo sa ilog ng Capilano. So ayan, tingnan ng mga puno-puno, mga tunog-tunog ng mga ibon, and at the same time na rin siguro tingin tayo ng mga kabute kung mayroon pa, kasi I think that was 3 days ago, 4 days ago, umulan dito. Kaya maaari titingin tayo ng mga okay, good sign ito. Mayroon tayong trail ulit. Akala ko ilog na, diba? Pero naririnig ko yung ilog Hindi ko alam, baka mapuntang Cleveland Dam ito. So ang gagawin natin, basta continue left tayo, kasi sa map kanina yung tinitignan ko is
papuntang left. So ayan, may direction post tayo. Tingnan natin kung ano yung nakalagay dito. Ayan. Oh, may bato-bato pa dito. Morning daw. So, leash optional trail, Trans-Canada Trail. Oh, Ryan and Hugs Path. Oh, walang sinabi kung ito nga yung papuntang dog loop or whatever na. Basta tingnan na lang natin, bahala na yung pabalik din. Nasa gubat tayo. Gubat na may trail. So yun lang yung mga gaganda dito na nai-enjoy ko. Yung mga malalaking parks nila na kala mo nasa nasa gubat talaga. Pero gubat nga. Pero it's not na yung as in gubat na yung masukal. Ewan ko, siguro sa mga malalaking puno, siguro na-shadan itong mga maliliit na damo-damo, mga bushes. Hindi sila gaano nakakalaki, kaya hindi gaano masukal sa ilalim ng mga puno. Ayan o. Madilim pa nga dito sa loob. Parang umaga lang ang tingin, pero actually alas 10 na. June 1 pa lang ngayon, June 3 I think. Hindi ko tinignan yung date. Basta nakita ko, off ko. Mamaya, naririnig ko yung ilog. Yun na siya, yung nakita ko ng ilog. Yay! So, ang gagawin natin, kung may trail dyan sa gilid, yung ilog, susundan lang natin. Kung may nakita tayo na mimingwit, makibingwit tayo. Okay. Ito, maraming ganito sa mga parks nila dito. Dito sa British Columbia. Sa Vancouver. Nasa North Van nga pala tayo. Inuulit ko lang. Yan. So, pagkatapos ng mga activity ng mga balilengs, no? Saya nila doon. Sir Mike. Shout out Sir Mike nga pala. Then, shout out sa mga sponsors ng kanyang event. And then, nagpapasalamat din kami sa DOT ng region, nakakalimutan ko kung anong region yun, pero sa Department of Tourism na nag-guide kila Sir Mike dun sa event nila. Ganda, galing ng kanila, ng adventures nila sa Sock Sargent. So siguro ako naman mapapanood ngayon. Hindi, siya kan lang. Magpapatalastas lang ako sa isang kon ko din na mag-isa kong pangalan to, nag-a-adventure na punta-puntas kung saan-saan din, mga sulok-sulok. Alam nyo naman na kasi ang hobby natin is pangingisda, kaya ito kung saan-saan tayo napupunta rin, naghahanap ng magandang pwesto para mangisda. At ang target nga po natin is Tuboy. Grabe. Matari ko. Ayan. Nandun tayo. Yan yung pinanggalingan natin yung daan na yan. So yan, pababa tayo hanggang dun sa may ilog, and then mayroong pandon. May pangalan to, signboard. Maaaring caution or no swimming or something. Titignan natin. Yun, so maraming salamat pala sa DOT. And then, congratulations sa lahat na nag-participate sa Sock Sargent event ni Sir Mike. Sila Chrissy Muma, sila Mildred, marami sila din. Sila Merns, sila Ate Yami, si Ate Maramara. Hindi ko na memorize yung iba pa. So ayan, congratulations sa inyong magandang adventure sa Sock Sargent. And habang ako ay hindi ko binasa yung signboard, saglit basahin muna natin mamaya. Hindi pala tayo pwedeng pumunta dito. So ayan, notice, no audible or visible alarms. Ay lah, delikado pala dito. Dam is upstream, water levels and flow may change rapidly, slippery surfaces, blah blah blah. Naku, patay. Saan kaya tayo dadaan ngayon? Dapat di na lang ako nag-shortcut.
Pero meron ito. Imposibleng walang daan ito. Daming pumupunta dito pag salmon season. So maglakad lang tayo. Susundan lang natin tong ilog. And then di natin lalapitan gaano. Dito lang tayo siguro sa may water line. Naku, walang daanan nga. Dapat hindi natin marireach yung banks ng river kasi meron na marami, hindi naman may maraming namatay noon isang occasion dito salmon season. Nag-release yung dam wala pang alarms noon, hindi alam nung mga nangingisda na nag-release ang dam. So ang nangyari, na anod sila yung mga nagbibingwit. So medyo delikado rin tong pinapuntahan natin. Ganda. Pan natin. Wala ako nakikitang namimingwit, pero ang ganda. So dun sa taas lang nito yung dam. Pero delikado tong lugar natin. Maghahanap tayo ng ibang trail siguro maya maya lang. Kasi kung mapapansin natin yung signs ng waterline, yung mataas na waterline niya is nasa sakupan na tayo. Anyway, mamasyal muna tayo. Medyo delikado dito kasi anytime yun magre-release yung dam. Okay, nakita ko na yung tatakbuhan natin just in case. Yan, ganda dito. So dito tayo sa Capilano River. Yan, medyo ganda rin ng view. Yan. So wala pa akong nakitang namimingwit. Siguro maya maya, ayun, mayroon mga parang may signs ng may tao doon. Titignan yata natin, papasala, zoom nga natin kung taong mga yun. Hindi yata tao yung mga yun. Tao nga, nagpipishing nga. Ayun, dalawa sila. So siguro pupuntahan natin yan. Parang gusto kong subukan na rin dito. Anyway, balikan ko kayo guys ha. Nagbabalik. Hingal na hingal ako. Ang hirap tumaas dyan. Hirap tumaas. Nababa tayo. Meron pang isang pathway doon. Siguro papunta doon sa ila. Yung mismong yung bagsakan ng dam. Pero may nakita kasi tayo kanina. Maalala nyo, mayroong mga nabibingwit doon sa may baba. Kaya yun ang pan natin yan. Susundan natin kung saan sila dumaan. Hakatin natin. Ay, naka-zoom pa rin pala. Sorry. Yan. Okay, dito. Sa autumn. Babalik tayo dito. Aalamin ko muna yung mapa nito. Balik tayo dun sa trail. Grabe. Pero gusto kong umuwi. Hihina na ako. Wala man lang tayong dalang tubig. Ayan mo yung bundok na inakyat natin. Tarik. Hindi pa tayo tapos. Susundan natin yung trail na sinundan natin kanina na pumunta dito. Ngayon naman, since pabalik tayo, puro right ang susundan natin. Tapos maya maya siguro mag-testing din tayo. Nagkasa ko kanina ng ilang beses na gamit fake worm. Fake na worm. Walang kumakagat. So ibig sabihin talagang iba yung maling mamingwit sa wild. Hindi yung nasa lake lang. Medyo mas challenging talaga kung yung
sa wild ka. Pero masaya. Siguro mamaya maghanap tayo ng kakainan. So ito yung pinanggalingan natin kanina dyan sa taas. Oh, pababa tayo. Titingin tayo ng isa pang pathway pababa. So kung makita kasi yung blinag nung puti, ewan ko kung Canadian yun o dayo rin dito. Ito, may trail ulit tayo dito. Ito naman sundan natin. Yun yung dinaan natin kanina yan. So tanda kasi baguhan tayo dito. Baguhan tayo dito. Naalala ko yung isang kasamahan ko sa school. Yung sabi niya, nagpa-practice ka pa ba? No, tabi-tabi po. Natawa ako. Dahil hindi, kako. Ginagawa ko pa yun kahit nandito na tayo sa Canada. Sabi niya, natawa ako. Anyway, sensya na dun sa mga naniniwala pa dun. Sensya na baka na-offend ko kayo. Pero hindi na po ako nagaganon kasi ang ganda naman. Iba talaga yung pakiramdam mo kung nasa ganitong lugar ka, yung puro green nakikita mo, tapos yung simoy ng hangin presko, yung iba talaga. Parang bumabalik ako sa nung pagkabata ko sa Baguio dati nung 1980s, yung mga early 80s. Yung mga parks namin doon, ganito rin ang itsura dati doon. Ang ganda maglakad-lakad. May trail dito. Saan kaya papunta yan? Explore natin ng konti lang. Samahan nyo ako. Medyo okay naman na. Nagno-normal na yung aking breathing. Wow. Yung paghinga ko, medyo okay na. Nagno-normal na. Kaya ako sinundan itong mga trail na to kasi ito yung mga dinadaanan ng ibang namimingwit din eh. Pero hindi pa yata natin nasobran yung kurbada na yun. Ito siguro yung dinaanan nila. Tara, explore natin. Basta wag lang matarik kasi mahirap bumalik eh. Ito siguro yung dinaanan nila. Doon na lang tayo. Masukal masyado. Tapos susubukan ko rin mamaya. Sakali may nakikita ko may nahuhuli sila. Check ko yung gamit nila na pain. Tutularan natin kung mayroon tayong bala dito na katulad nung bala nila, nung bait nila, ibig sabihin. Ayun. So, inulit ko lang sa mga bagong tune in. Andito tayo sa Capilano River, North Vancouver. Sa North Vancouver tayo ngayon. Ito yung mga nababanggit ko sa mga iba pang videos ko na gusto kong puntahan kasi hindi natutuloy. So okay na ako sa bucket list kong pupuntahan na mga river dito. So check na ang Capilano River, pwede na natin i-check yon. So susunod naman is yung Deauville's Law, doon naman sa Coquitlam yun. Yun ang isusunod natin kung may time tayo. Hindi tayo masyadong makakagala ngayon dahil summertime na, magsa-summertime na kami. Magbabakasyonan yung mga kasamahan natin dun sa pinagtatrabahuan natin. Ako lang yung hindi ako regular na employee. Kaya ako yung, kung may absent, ako yung sinisiksik na maghahalili. Tingnan natin tong daan na to. Napupunta to. So kanina yung doon lang. Malapit lang yung doon lang. Saan kaya ito papunta? Doon kaya sa dalawa? Hindi. Mas magandang sundan muna natin tong trail. Maganda sana kung naririnig ko kayo. Sabihin, sige, sundan mo. Maganda sana. Pero iniisip ko rin kasi yung time. Iniiwasan ko rin yung nasubukan ko na rin pala yung nasita ng license. Buti na lang may license tayo. And mabuti na lang din
hindi pa tayo nakakuha ng marami. Hindi tayo nag-over limit. May nahuli na ako, kaso isa pa lang nung sinita ako, kaya ayun, malinis. Tinignan yung license ko, tinignan yung ID ko, tinignan yung kinuha ko, tapos you're free to go. Sabi niya sa akin, alam mo ba yung limit? Sabi nga, do you know the limit? Sabi nga pala sa akin, yeah, it's just 2 fishes for a single day. Sabi nga, okay, good, awesome. So you got one already, you take another one, that's over for the day. Sabi ng pulis. Okay, sabi ko rin. Siyempre, alam, magreklamo pa ako. Yun yung regulasyon. Pero maganda yung ganan. Controlled. Nakokontrol yung panghuhuli ng isda. Kumbaga mayroon pang mahuhuli yung iba. Pero yung iba talaga nanghuhuli ng sobra. Anyway, sa ako dun dati. Pero nung nahuli ako, medyo control na rin, mahirap na. Kasi mas mahal yung magbabayad ka ng penalty. I think $7,000 yata sa violation. Kasi may nahuli na yung mga kumukuha ng oysters. Nahuli sila. And then yun, pinagmulta sila ng 7,000. Oh boy, hindi sila paglakad. Masakit yung kuha natin dito kasi wala tayo, kulang tayo sa tubig. So ito, sa Mixiklata na naman tayo dito sa gubat. Sinusundan natin itong mga bakas, yung mga pathway na laging nadadaanan. Okay to meron bang fiddle dito, nakamuya ng konti. Ito mga fern pala na ganito, marami tayo dyan. And yung fiddle niya, yung kumbaga yung talbos niyan, nakakain. So left, right, mag left tayo. Yun na yung corner nung nung isang namimingwit kanina. Yung dalawa ito. Grabe, bangin. Bangin. Holy shit. Holy. Grabe. Bangin, oh. Holy. Nakakatakot sumilip. Malalim. Saka dumaan yung mga yun. Sa kabila sila siguro dumaan. Anyways, yun tayo sa bangin. Hindi mo tinitignan yung pupunta mo dun. Sigurado ka sa sortihan na lang kung buhay ka dun bumagsak. Taas. So susundan natin tong trail na to. Medyo hindi siya gaanong pangalan nito, bangin. Then maraming nakadaan na dito kasi meron ng pathway. Kumbaga laging nadadaanan. Ito yata yung isa. Dito dumaan siguro yun. Pero paano niya nag-cross ng river? Doon sila siguro sa kabila. Talaga dumaan. Sana yun namimingwit dito. Tara, tingnan natin lang. Oh boy. Balikan ko kayo mamaya. Pag nandun tayo sa baba, ha? Pagod Mahirap yung lalakad na may hawak na camera kasi balikan ko kayo. Ngayon mapapansin nyo medyo iba na yung kung nasan tayo, no? So naglakad tayo dun sa bundok kanina. Hindi ko na tinuloy yung pangalan to, yung bumaba dun sa may ilog kasi matarik, delikado. Ngayon naglakad ako sa may kalsada. Kung maalala nyo old video ko nun na pinupuntahan dito sa Capilano. Ayan, Capilano Suspension Bridge, isang highlight dito sa North Vancouver, itong Capilano Suspension Bridge. May iba-iba silang event din dyan. Meron silang pang summer, meron silang pang winter, mga ganun-ganun. Tapos yung December, may mga buses na pang tourist bus pumupunta dito sa Capilano Suspension Bridge. So nung nagawi tayo dito, yung video na yon was 2 years ago.
So ito, napuntahan ko na, mag-isa ko na. Malapit lang pala. So dito tayo maghihintay ng sasakyan. 236 ang sasakyan natin. Papunta tayo ng Lonsdale-Key. Pwede rin tayo mag 247. Mag Lonsdale-Key na lang tayo. Ang uwi natin ito, baka mapunta tayo ng ng Rice Lake. So sige, balikan ko na lang kayo. Ayun. So ito yung ending natin after 1 hour na pagbiyahe, last 30 minutes na paglalakad. Nauwi din lang tayo dito sa lake, sa Rice Lake, yung dati kong pinupuntahan kasi nasa North Van na rin lang ako, kaya tinuloy ko na dito sa may Rice Lake. Kasi kung pupunta ako ng Kukitlam, 1 oras kalahati, alanganin na rin doon. Well, anyway, lahat ng lakes na naman, medyo paubos na naman lahat ng naman. Nung last na pumunta ako dito sa Rice, isa lang nakuha ko na maliit. Napagbigyan lang ako, as in napagbigyan lang ako na nakagatan at nahuli ko naman. Kasi parang ang tingin ko dito sa lake na to, takbuhan ng mga walang license kasi malayong malayo sa kalsada yung main highways ba, kumbaga yung accessibility niya ay mahirap, kaya madalang yung mga pulis pumupunta dito. Dun sa mga lakes na pinupuntahan natin na malapit sa mga syudad, ang kanang access madali lang i-access ng mga pulis, kaya ito, takbuhan sila dito. Ayan, yung mga ito yung dating pinipwestuhan ko. Ayan. So maghahanap tayo ng magandang pwesto ngayon. So ayan, mula sa Rice Lake, North Vancouver, Canada. Maraming salamat sa panonood. Till the next video tayo. I hope makonquer din natin yung dalawa pa sa bucket list ko na gusto kong puntahan na ilog. Yun yung nasabi ko kanina, yung sa Kukitlam, sa pangalan to, alam niyo ba to guys? Kalimutan ko pangalan nitong kapamilya ito ng pine, pero hindi siya pine tree. Kinakain ko yung mga dulo nito marami daw vitamin C. Ayan, so nangungulekta ako. Ayan, then susubo ko minsanan. Medyo maasim-asim yung lasa niya. Kalimutan ko yung pangalan nito. Hindi naman siya oak, pero kapamilya siya ng yun. Kalimutan. Spruce yata. Spruce tree yata. Ito spruce yata. So yung iba ginugulay pa nga ito, pero ako kinakain kong presko. Ayan. Kumukuha tayo ng mga dahon-dahon niya. Ipon ko tapos minsan ang subo. Kung ano na nakakain ko, no? Yan, spruce yata ito, spruce. Ano yun? Biglang nag-cut. Ngayon, giningunga ako na siya. Yeah, muli. Salamat. Bye.